Hello guys, welcome back to our channel. So in this video, ituturo po natin kung paano po ba mag-fill up ng passport application form. So meron tayo dito, mahahanap nyo or po pwede kayo mag-download kung gusto ninyong mag-fill up in advance. Pero kadalasan ay binibigay ito sa pagdating ninyo ng office sa Department of Public Affairs during your appointment schedule. So paano mag-fill up para mas mabilis na kayo pagpunta doon? At para familiar na rin kayo kung ano yung itsura ng passport application form para mas mabilis nga po pagdating ng inyong schedule. So, umpisahan na po natin. So, meron siyang English, meron din siyang Tagalog. So, please do not leave any spaces blank. So, dapat lahat ay naka-fill up at lagyan ng NA if not applicable. So, kung hindi applicable sa iyo yung information, lagyan ng NA. Ito po yung isusulat niyo, NA. Take note of this, providing false statements is punishable by law. So, dapat lahat na isusulat po ninyo ay pawang katotohanan lamang dahil maaari po kayong makasuhan under Republic Act 8239. So, umpisahan na po natin. Una dito, last name, so apelyido. So, meron nga po siyang Tagalog, hindi po kayo mahihirapan. Tapos, yung first name, pangalan. So, yung pangalan mo, yung first name, lagyan ng junior kung meron. The second, the third, ganon. So, dito middle name, gitnang pangalan. Dito yung middle name dito. Yung apelyido mo dito sa taas. So, yung letra, yung sulat ay nandito sa ibaba. Tapos, yung blank na nasa itaas, yan yung space para dyan. Place of birth, buok ng kapanganakan. So, ibig sabihin, yung lugar kung saan ka po ipinanganak. So, isulat mo lang dyan like complete address. Tapos, yung date of birth. So, syempre, pizza ng kapanganakan. Ito dito, merong example. So, dapat ito yung format na gagamitin mo. Isulat mo ng buo. Complete. Dapat isulat yung buwan. Hindi po pwede yung number lamang. So, ito yung format na susundin mo. So, for example, dito, March 8, 2010. So, dito yung March. Dito yung 8. Dito yung 2010 sa year. Ayan. Next tayo dito sa gender or kasarian. So, male kung lalaki, check mo to. Kung babae, check mo itong female. Tapos, civil status. So, single para po dun sa mga live-in partner pa lamang at hindi kasal, single po ang dapat ninyong i-check. Yung married para lamang po sa kasal talaga sa huwes, sa pari or sa pastor. Widower kung byuda or byudo. Tapos, legally separated, annulled. So, kung annulled kayo, yan. Complete address. So, dito, yung complete address, so, syempre yung kasalukuyan mong tinitirhan or yung kompleto mong address. Pwede din yung address mo sa yung permanent address mo. Present occupation, yung kasalukuyang trabaho. So, kung halimbawa ikaw ay guro, so ilagay mo dyan yung teacher. Work address, so kung saan yung address ng iyong pinagtatrabahuan. Email address, dapat din po ay lagyan yan. Tapos name of wife or husband. So pangalan, kumpletong pangalan ng iyong asawa, yung mister mo or yung misis mo. Yan ay kung kasal. Okay? Name of wife or husband. So kung hindi applicable sa iyo, lagyan ng NA. Name of father, so syempre yung pangalan ng iyong ama, kumpletong pangalan ng iyong ama. So maiden or single name of mother, so ayan, dapat yung pangalan ng iyong ina pagkadalaga. So bali, dapat yung apelido niya, hindi yung apelido ng papa mo, kundi yung apelido ng kanyang ama or ng lolo mo. Ayan, yan po yung ibig sabihin ng maiden or single name of mother. So, balik muna tayo dito. Telephone number, kung wala, lagyan ng NA. Mobile number, lagyan niya ng iyong cellphone number. Telephone number. Bali, ito nga po pala dito. So, itong work address, telephone number dito. So, kung wala, lagyan na lamang po ng NA. Tapos, dito, citizenship. So, citizenship ng iyong asawa dito. Tapos, yung pangalawang citizenship ay citizenship ng iyong father. So, kung Filipino, Filipino. Kung ibang lahi, isulat kung ano yung lahi. Citizenship dito ng iyong ina. So, Filipino kung Filipino.
Tapos, citizenship acquired by. So, dito, para sa'yo na to. So, kung Filipino ka, kung pure ka na Pinoy, so, ito yung i-check mo, acquired by birth. Ayan. So, meron kasing iba na naging Filipino by election, by marriage, by naturalization. Ayan. So, kadalasan kung pure Pinoy, that is acquired by birth. So, are you a holder of a foreign passport? So, kung meron kang foreign passport, check no, yes. So, kung wala, no. So, if yes, so, from what country, saang country galing yung iyong foreign passport kung meron. So, kung nag-no ka dito, lagyan mo dito ng NA. Have you ever been issued a Philippine passport? So, kung yes, kung meron ka ng Philippine passport dati, lagyan itong check mo itong yes. Kung wala itong no. If yes, so lagyan mo dito ng yung latest passport number. At yung date of issue at place of issue kung meron ka ng passport dati. So, for applicants below 18 years old. So, ito ay para lamang po sa mga applicants na minor, yung below 18 years old. Dapat ay sulatan dito ng pangalan ng magiging kasama sa pagbebiyahe. Tapos, kung ano yung relationship. So, for example, kasama mong, for example, kung ikaw ay isang minor, tapos kasama mo magbibiyahe yung ina, isulat mo dito yung pangalan ng yung ina, tapos dito, lagyan mo ng mother or parent. Tapos, yung contact number ng iyong mother. Again, that is only for applicants below 18 years old. So, kung hindi, lagyan dito ng NA. So, basahin ito at lagyan na dito ng signature of applicant. So, or legal guardian kung minor yung applicant. So, perma lamang dito ha. Kung minor yung applicant, yung legal guardian yung peperma dito. So, again, perma lamang, no need na ng printed name. So, organ donation, so optional na to. For use of so dito, ito lahat dito, para na po to sa Department of Foreign Affairs or sa DFA. So, wala ka nang dapat fill upan dito. Leave all of this blank. Para po sa kanila yan. So, ganyan lang siya kasimple. Ang maliit lang yung passport application form at mabilis lang tapusin. So, if you can see, ganyan lang siya. So, at least na familiar nyo na at mabilis lang kayong mag-fill up pagdating nyo ng office. So, doon na kayo humingi ng form dahil hindi ko alam kung ano yung size ng form nila. I think maliit. I think quarter of a short bond paper. Hindi ko masyadong naalala. So, ayan. So, at least familiar na kayo. So, thank you for watching this video. Please don't forget to click the subscribe button for more information na maaaring kakailanganin nyo rin in the future.